Kumusta, mga ka-fishing? Maligayang pagdating sa ating channel, kung saan ang bawat araw ay bagong adventure at bagong kaalaman sa pangingisda. Ako ang inyong kaibigan at kasama sa bawat biyahe. At ngayong araw, magbibigay tayo ng napaka-espesyal na prognostic ng kagat ng isda para sa Disyembre 17, 2025 dito sa ating minamahal na Pilipinas. Bakit kaya espesyal ang araw na ito? Dahil sa kabila ng inaasahang pag-ulan, may mga senyales na ang ating mga kaibigang isda ay magiging aktibo, lalo na kung alam natin kung saan at paano sila hahanapin. Manatili kayo hanggang dulo dahil ibabahagi ko ang mga lihim na diskarte na tiyak na magpapabago sa inyong pangingisda. Mga kaibigan, sa araw na may bahagyang pag-ulan at mainit na temperatura ng hangin at tubig, ang tilapia ay madalas na magiging aktibo, lalo na sa mga mabababaw na bahagi ng lawa at ilog na may sapat na damong dagat o halaman. Kung saan mayroong sapat na pagkain at kanlungan, doon sila magtatago. Hanapin sila malapit sa mga kawayanan o sa gilid ng mga pilapil kung saan ang tubig ay mas kalmado. Para sa gamit, ang float fishing o pangingisda gamit ang lumulutang ay epektibo. Gumamit ng simpleng kawil at linya at bilang pain, subukan ng earthworms, tinapay o maging daw bait. Ang amoy ng tinapay o ang galaw ng earthworm ay napakahusay para maakit sila. Ang bangus na pambansang isda natin ay karaniwang matatagpuan sa mga coastal na lugar, tabing dagat at maging sa mga brackish waters kung saan sila hinuhuli para sa aquaculture. Sa init ng tubig na nasa 28 degrees Celsius, magiging komportable sila. Hanapin sila sa mga lugar na may daloy ng tubig tulad ng bukana ng ilog patungo sa dagat o sa mga bakawan kung saan mayaman sa plankton. Ang longline fishing o trolling ay epektibo para sa malalaking bangus. Kung magbabangka, gumamit ng flies or maliliit na luris na kahawig ng maliliit na hipon or isda or mas simple, sariwang hipon or breadcrumbs bilang pain. Para sa mga mahilig sa lapu-lapu, ang mainit na temperatura ng tubig sa pagitan ng 26 at 29 na degrees Celsius ay pabor sa kanila. Ang mga lapu-lapu ay reef predators, kaya hanapin sila sa mga bahagi ng coral reefs, mga batuhan o mga lumubog na istruktura kung saan sila nagtatago at umaatake sa kanilang biktima. Ang bottom fishing gamit ang live bite tulad ng maliit na isda o hipon ang pinakamabisang paraan. Siguraduhing matibay ang inyong mga line at kawil dahil malalakas lumaban ang lapu-lapu. Mga kaibigan, para sa Disyembre 17, 2025, ang forecast ay bahagyang pag-ulan sa buong araw at gabi na may 65% tsansa ng ulan. Ang temperatura ng hangin ay maglalaro sa pagitan ng 25 hanggang 29 na degrees Celsius. Ang halumigmig ay nasa 88%. Ang hangin ay mahina lamang, nasa humigit kumulang 9 kilometro kada oras. Ang bahagyang pag-ulan ay maaaring maging maganda para sa pangingisda dahil nagdadala ito ng sariwang tubig at oxygen sa mga anyong tubig na nagpapataas ng aktibidad ng isda. Gayunpaman, ang pagbagsak ng presyon dahil sa ulan ay maaaring maging sanhi ng paglipat ng isda sa mas malalim na lugar. Ang temperatura ng tubig sa dagat ay inaasahang napakainit na may average na 28 degrees Celsius. Perpekto para sa halos lahat ng tropikal na isda. Sa ganitong init, ang kanilang metabolismo ay mataas na nangangahulugang mas gutom sila at mas aktibo sa paghahanap ng pagkain. Ang mas maligamgam na tubig ay nagpapabilis din sa paglaki at pagpaparami ng mga bite fish at iba pang pinagkukunan ng pagkain ng isda.
Para sa Disyembre 17, 2025, tayo ay nasa waning crescent phase ng buwan na may 5 hanggang 7% illumination. Sa pangingisda, ang waning crescent ay madalas na nauugnay sa moderate hanggang slow na kagat. Ang ilang mangingisda ay naniniwala na ang mababang liwanag ng buwan ay nagiging sanhi ng mas mahinang kagat ng isda, samantalang ang iba naman ay nagsasabi na mas nagiging agresibo ang mga predatory fish sa dilim. Base sa aking karanasan, ang gabi na may waning crescent ay maaaring maging maganda para sa mga night feeders tulad ng hito, kung saan mas mababa ang liwanag ng buwan. Sa pangkalahatan, ang Disyembre ay isang buwan na may moderate hanggang good na aktibidad ng isda sa Pilipinas, lalo na kung ang panahon ay hindi masyadong masama. Sa mainit na tubig at bahagyang pag-ulan, asahan ang aktibidad ng pelagic species tulad ng bangus at galunggong, pati na rin ang demersal species tulad ng lapu-lapu at tilapia. Ang mga predatory fish ay maghahanap ng pagkain. Gayunpaman, ang biglaang pagbabago sa presyo ng panahon ay maaaring maging dahilan upang maging kapritsoso ang kagat. Kaya kailangan nating maging handa sa iba't ibang diskarte. Sa kabuuan, mga kaibigan, ang aking prognostic para sa Disyembre 17, 2025 ay katamtaman hanggang mabuti na kagat ng isda. Ang bahagyang pag-ulan at mainit na temperatura ng tubig ay maaaring maging pabor, ngunit ang waning crescent at potensyal na pagbabago sa presyon ay maaaring maging sanhi ng pagiging kapritsoso ng isda. Kaya, maging matiyaga at subukan ang iba't ibang diskarte. Iyon na nga, mga ka-fishing, ang ating detalyadong prognostic para sa Disyembre 17, 2025. Sana ay marami kayong natutunan at may bago kayong diskarte na gagamitin sa inyong susunod na pangingisda. Tandaan, sa pangingisda, ang kaalaman at pasensya ang susi sa tagumpay. Kaya, sa inyong susunod na biyahe, ni walang buntot, ni walang kaliskis. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures. At para sa mga katanungan, ano ang mga diskarte ninyo sa pangingisda tuwing umuulan? Anong isda ang pinakahuli ninyo sa buwan ng Disyembre? I-share ninyo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, mga ka-fishing!